Welcome to Sir Win's Accounting Lectures. Today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa sales forecast o revenue forecast. Kung gusto mong matutunan paano gawin ang financial aspect o feasibility study simula sa schedule hanggang preparation of financial report, gumawa kami ng Excel template upang matulungan ka. Merong link sa description ng video lecture na ito on how you can avail. Okay? Magsimula na tayo. Sa nakaraang video lecture, pinag-usapan natin yung konsepto ng sales forecast o revenue forecast. Sa pagkakataong ito, magsasagot naman tayo using Excel. We will give different situation coming from different business activities such as trading, manufacturing, service, at kahit yung magkahalo, yung mixed kind of business at paano na i-relate ang sales forecast o revenue forecast sa financial statements. Okay? Magsimula muna tayo dito sa trading business, kung saan ang ating example ay beauty and wellness store. Lahat ng schedule ay nagsisimula sa assumptions. So dito muna tayo. Ang assumption sa ating trading business ay projected sales are as follows. Their product are shampoo, which has 500 bottles per month na nabebenta, conditioner, 400 bottles per month, hair coloring dye, 85 bottles per month. The company uses market pricing strategy kung saan inaalam nila magkano ba yung presyo sa market and then yun na rin yung presyo nila. Unit selling price will increase by 2.5% per year, the quantity sold will increase by 10% per year, and 80% of sales are on credit while the remainder is on cash basis. Operating days is 288 days in a year. Okay? Based dun sa assumptions, tsaka tayo makakapagsagot, malalam na natin ng information yung ating sales forecast. Napansin natin na tatlo ang klase ng kanilang produkto. Therefore, tatlong computation din ang kinakailangan nating ipakita. Ang ating assumption, 5 years yung projection. Okay? We will just have to encode information with this formula ng sales. Diba? Nabanggit doon. The formula is quantity sold multiplied by the selling price to determine the total sales. We have to put ano ba yung denomination, let's say bottles, something like that. So ano ang sabi dito? The quantity sold for shampoo is 500 bottles per month. So therefore, ilagay natin dyan 500. Ngayon kapag gumagawa ng feasibility study, hindi siya monthly, but rather yearly. Kung sakaling ganun ang data na nakuha mo, you have to multiply it by 12 kung sakaling monthly. By the way, lahat nga pala ng quantity sold o yung ating data sa sales ay nanggaling sa market study, hindi po sa financial chapter. But rather, kailangan ma-relate mo siya kung anong naging result ng pag-aaral mo ng market dun sa chapter na yon. Hindi na po natin siya lalaliman dito sapagkat tayo nga ay preparation ng financial aspect. So, kung paano na-determine yung number na yan sa demand and supply, tanungin nyo na lang ang inyong advisor, di ba? Or yung teacher ninyo, research teacher, kung sino man. Or kayo mismo kung napagkasunduan nyo na yan talaga yung inyong projected sales base dun sa chapter na yun, hindi dito. Kaya this time, may sagot na lang tayo basta na 500 bottles per month. Minultiply natin sa 12 kasi nga kailangan ay yearly. Ganon din ang gagawin natin dun sa conditioner. Ang sabi doon, 400 bottle per month, so therefore multiply it by 12. 4,800. Yun namang hair coloring dye na binibenta is 85. 85 bottles per month, multiplied by 12. So yan na yun. Okay? Ngayon, ang sabi rin dito, the quantity sold will increase by 10% per year. Tayo rin ang naglalagay ng assumptions na yan. Depende sa na-research din natin na trend dun sa market or dun sa ating, kumbaga, let's say, marketing strategy at sinasabi natin na itong ating negosyo tataas ng ganitong percentage. Na let's say, ang beauty and wellness industry, normally, nagkakaroon ng 10% increase every year. So, therefore, dun nang galing yun. Okay? Kasi nga, natural sa isang negosyo, habang tumatagal at nakikilala ka, tumataas ang benta mo. Okay? So we just assume 10%. Yan. Pwede pong ibang numero. Sa atin lang ay just to tell you or to present to you on how it is done. So times 1.1. So next year magiging 6,600. And then, ganun din hanggang dun sa kalimang taon, tataas siya ng tataas ng 10%. Yan na po yung ating solution. Okay? Ganun din dito sa conditioner, mag-i-increase siya ng 10%. So therefore, ito na po yung kanyang mga numero sa second year hanggang sa ika-fifth year. Ganon din dito sa hair coloring dye. Ayan. Ngayon,
Ang banggit dito, ang kanyang presyo ay nakadepende dun sa market. Hindi na rin natin dito ipinakita, okay, kasi pwede nga nandun na sa market study, we will just assume that let's say na ang per bottle ng shampoo is 125, okay? 125 pesos. And then, ang conditioner naman, let's say 215. Kayo na po ang mag-assume ng numero, di ba? Ang hair coloring dye, let's say 400. Ayan, ganan. Then after that, we will now get the total selling price, the quantity sold, and the unit selling price. So, 750,000 sa shampoo pa lang. Ngayon, hindi lang naman quantity ang dumadami habang tumatagal, but also the selling price kasi nga, syempre, ang mga cost niyan ay tumataas din. Ang sabi dito sa ating assumption, sa ating trading business, okay, nag-i-increase ang selling price ng 2%. Therefore, it will be multiplied by 1.025, yung 2.5% na increase every year. So therefore, ayan, atin na po yang i-copy-paste. Ayan, ganun din itong total, atin na lang i-copy-paste dito. Sana maliwanag po yung ating ginagawa, okay? On how we determine the revenue. Lahat ay nanggaling sa market study. So hanggang ganyan na ang 5th year. And then, gawin na din natin doon sa mga kasunod. Ayan. So sa conditioner, this will be multiplied. Ayan. So 1 million naman. And then, dito, copy and paste. So, wala pang sagot dito. Ang sabi dyan, tataas ng 2.5%. Pare-parehas naman sila. So, we can just copy it. Yeah? Na yan naman ang magiging kanilang selling price pagtagal. Okay? And sa hair coloring dye, ganun din yung approach. So, therefore, kopyahin na lang natin lahat yan. Sige. Ang kinokopya po niyan ay yung formula mismo. Hindi naman talaga yung numero. Okay? Sana magaling na rin po tayo sa Excel. Okay, so nag-increase ng 2.5%. Okay? Kung sakaling tatlo ang inyong produkto, para malaman ang ating sales revenue, nililink natin yan lahat isa-isa. Let's say si shampoo, lumabas ito yung total niya, 750,000. So yan yun. Kung sakali naman si conditioner, ilalagay mo rin dito, 1,032,000. And then, si hair coloring dye, 408,000. So 2,190,000. Lahat-lahat ng revenue mo doon sa tatlong produkto mo. Okay, again, kapag ka-trading business, napakasimple lang naman ng computation ng kanyang sales. The quantity sold and the selling price na market base. Okay, and then sa mga kasunod, ililink lang din natin. But I believe, pag kinapin mo yung formula na yon, ipipaste niya lang yung kanyang mga katabi na mga numero. Okay? So yun, and then you have to get the total. Nakatotal na nga pala tayo. That's why, this is our total sales for the 3 kinds of product. Okay? Kaya kailangan talaga na ganito po ang computation niyan per product para makita yung effect sa quantity sold at saka makita yung effect dun sa selling price. And then, ito na yung ating schedule 1, which is the sales revenue. So, type ko na rin, this is our schedule 1. Kasi sa feasibility study, normally, ang kaunahang schedule ay sales. At kapag meron ka na nito, therefore, makaka-move ka na dun sa financial statements. Putol nga pala to kasi habang tumatagal, kukumpletuhin natin lahat ng mga information dito sa ating discussion sa preparation ng feasibility study. Dahil sales yung kaunahan, therefore, ito pa lang ang meron tayo sa ating income statement. Let's say our company is ABC company and the schedule of sales revenues is schedule 1, so you have to put that the 1, di ba? Okay, kasi nga, yun yung schedule, yun yung kaunahan eh. Okay? And then, ayan, gitna natin. So, ayan. And then, we have to copy the amount coming from the sales. So, ito po yun. Okay? And then, copy na natin hanggang doon sa i-copy here. I believe, tapos na po yung ating preparation ng trading business. Okay? Yung kanyang sales revenue. Let's move on to the manufacturing business naman. Okay? Narito ulit yung ating business. Hindi naman po tayo retail store, but rather shampoo manufacturer. So, nagmamanufacture siya at sa case naman na to ay different content or yung ml nung shampoo ang kanya minamanufacture. Maaring iisang produkto lang, let's say shampoo nga lang, pero yung laman ay magkakaiba. Kaya therefore, tatlo pa rin ang ating determination ng sales revenue. By the way, yung paraan ng pagpipresent ng assumptions ay let's say maaaring pinakita ko sa trading. Yung ganito, yung magkakaiba yung produkto. Pero pagdating sa manufacturing, pwede rin naman talagang ganun din. Or let's say the other way around.
isa lang ang produkto sa trading. Shampoo lang. Pero different yung dami, yung weight ng shampoo. So maaaring itong assumptions na to ay hindi totoo sa manufacturing, but rather totoo sa trading. Ginawa ko lang na magkakaiba, kasi mahirap na yung paulit-ulit, mahahaba yung video. Ginawa lang natin na parang different assumption, different situations, yung magkakaibang assumptions, but they are applicable kahit saan mang klase ng business activities na meron. Okay, sige, tumuli na po tayo. Again, sana naunawaan yung sinasabi ko na itong assumptions na to, yung different content ay pwede rin sa trading, at itong different product ay pwede rin sa manufacturing pagdating sa sales. Okay? So sabi naman dito, ano ang pricing nila para lang mapakita na maaaring iba't iba ang paraan ng pagpipresyo. This time, cost plus pricing. Okay, ganito. Kung sakaling ito ang strategy ng business, hindi mo talaga matatapos itong schedule 1. Kasi kailangan magawa mo muna yung schedule 2, yung determination ng cost. Kasi ang sabi dito, the pricing strategy is cost plus. You have to determine the cost first, and then you have to add a markup to determine the price. Kaya therefore, mag-move on ka sa schedule 2 kung sakaling ito ang paraan ng pricing method mo. Pero we will assume, this example, natapos ka na kunwari doon sa iyong cost schedule. Nagagawin din naman natin sa mga susunod, i-relate ulit natin dito sa discussion na to. Okay? And then the selling price, again, will increase by 2.5%. The quantity sold will increase by 10%. Tinulad na lang natin. Basta yung idea, dapat talaga nag-i-increase yung dalawang yan. And then 80% of the sales are on credit and the remainder is on cash basis. By the way, sa pagkakataong ito, wala pang gamit yung paraan paano mo nabenta dito, yung on credit or cash basis. Kasi yung effect niyan, ng assumption na yan, ay pagdating sa cash natin at saka sa accounts receivable. Pero dahil ang binibenta natin ang kinikwenta natin ay revenue, therefore, whether that is cash, whether that is credit, we recognize 100% of it. And the operating days is 288 days in a year. Okay? Sige, gawin na po natin. Kapag ka manufacturing, katulad lang din naman ng format ng merchandising. Okay? So again, pagdating sa sales revenue, manufacturing at trading, parehas lang ang formula. Quantity sold multiplied by the selling price to determine the sales. So therefore, yan. Let's say, on the first year, the quantity sold for 500 ml is 2,500. Sa case nga pala na to, nakalagay yearly na. Therefore, hindi mo na kailangang i-convert. Depende nga kasi sa presentation ng data. Okay? Naka-yearly na 2,500 parehas. Ginawa na lang pati nating simple. Ayan. Pero ang totoo, maaari talaga silang magkakaiba. Okay? So yan. So ano ang sabi dito? Okay, mag-i-increase daw siya yung quantity sold ng 10% per year. So therefore, this will be multiplied by 1.1. Okay, and then gagamitan na lang po natin ng formula. So yan na yun. Diba? Everything will increase by 10% different ml of shampoo. And then the selling price is cost plus. So we will assume again how much. We just assume this is 100. Okay, para simple lang. This is 150. And let's say this is 175. Ito lang po yung atin Okay? Normally, pag mas maliit yung size, mas mababa yung presyo habang siya ay tumataas. Yung iba kasing nagpipisib, hindi nila napapansin na mas malaki na yung content pero yung presyo niya ay hindi na ganun, hindi siya tumataas. O but rather, bumababa pa. Ay hindi naman pwede yun, di ba? Kasi nga, pag dami, pag mahal. Okay? Huwag din natin i-assume na let's say kunwari 500 ml, automatically dahil naging 1,000 ml, naging 100, dapat 200 kasi doble. Pero sa case na to 175. Depende talaga yan sa magiging cost nyo or dun sa markup na ilalagay nyo. Kasi nga, cost plus, let's say, o kaya kahit sabihin natin market base, hindi naman siya mathematics talaga na kapag ka na doble, doble rin yung presyo. Okay? So depende na lang yan. So again, yan na po ang ating inassume ng mga selling price galing sa cost schedule. Sabi pa dito, it will increase by 2.5%. So therefore, this will be multiplied by 1.025. Okay? So yan na yan. Okay? O paste na lang ulit natin yung mga amounts. And after that, we will determine the total sales. Okay?
Ayan. So, yan na po yung sales natin all throughout the year. Ayan, ganoon na rin gagawin natin dun sa iba. Okay? Pagkatapos nun, katulad pa rin ng kanina, i-connect natin yung ating different computation coming from different product. Okay? Kasi baka sabihin nyo, sir, iisa naman yung product namin, shampoo lang, magkakaiba lang yung size. Oo nga, isa nga yung product mo. Pero sa computation ng sales, 3 yun. Kasi syempre, magkakaiba ang benta ng bawat isang klaseng produkto. Okay? And then, ipipisa lang po natin hanggang doon sa ika-5 taon. Okay? Yan naman ay lahat ay nakokonekta na kung maalam ko sa Excel. Yan, kung meron kang accounting skills doon, naunawaan nyo na po yung ating ginagawa. Okay? Hindi naman tayo din nagtuturo ng Excel, di ba? So, yan na ang ating sales, okay, for this manufacturing business. Pagkatapos nun, syempre, lahat kung anong lumabas dito sa sales na to, okay, para forma lang, yan nga yung ginagamit dito sa ating financial statements. And again, siya ang ating Schedule 1. So, kopyahin ko na lang to para hindi ko na i-type. Our Schedule 1 or the sales revenue. Ano napansin natin? Parehas talaga sila ng trading business. Okay? Schedule 1. Okay? And then, i-relate natin yung kanilang revenue. O ganun lang naman po yan sa Excel. Huwag tayong mag-type class. Okay? Talagang dapat ginagamit natin ang Excel as it is. Next is service business. Ayan. Sa service business naman, ang ating example ay salon. Okay? So, ang projected number of availed salon services are as follows. Merong haircut, rebonding, and hair coloring. Siya nga pala, tigagatlo lang yung ginawa nating example, di ba? Pwede rin naman kasing iisa. Let's say haircut lang, okay? O kaya mas marami pa. Mamaya papakita ko kapag iisa. Sabi dito, the company uses value-based pricing strategy and the selling price increase as follows. Pwede rin po ito class na kapag ka magkakaiba yung iyong produkto o services, iba-iba rin yung selling price nila. Ginawa lang natin nga kanina na kunwari iisa. Okay, na 2.5% per year ang increase. Pero totoo, pwede naman talagang iba't iba ang increase ng selling price ng bawat klase ng product. Kaya nga binabanggit ko kanina, lahat ng assumptions na to, pwedeng mong halu-haluin. Depende sa case nung business mo. Okay? Also, yung number of customer, dahil 3 din yung produkto mo, 3 yung serbisyo mo, pwedeng iba-iba rin yung rate of increase. Let's say in this case, haircut 10%, rebonding 5%, hair coloring is 3%. And then ito ulit yung ating term, 80% on credit, remainder is cash basis. Parehas na lang natin since ang effect naman nga niyan ay sa accounts receivable pa. And again, the operating days is 288 days in a year. Okay? So, schedule, gawin na natin. Schedule 1 is the sales revenue. Pero ang tawag talaga dyan ay hindi sales revenue, but rather service revenue. Kasi nga, tayo po ay service business. Yan yung unang point natin. Okay, ang sabi dito, number of customers, 12 per day. Okay? Paano yun? Hindi naman pwedeng naka per day. I-convert nga natin per year. Kaya minsan, dapat alam mo rin yung iyong operating days. Baka kasi sa market study mo, ang nakuha mo ay per day. Okay? Therefore, you convert that in a per year basis. So, yan na po yan. Okay? At ang sabi, ang haircut, ang increase ng customer ay 10%. So, therefore, this will be multiplied by 1.1. Okay? Mali daw. So, multiply by 1.1. And then, i-copy na natin siya. Yung iba, sasabihin, sir, may mga point. Di ba? Para kung para mawala yung mga yan, pwede kasing tanggalin mo na lang. O, therefore, mawawala yung mga point. Kasi sabihin ng iba, wala naman, sir, na produktong may point ganyan. O tao na 0.02 or something. So, therefore, nire-round na lang natin sa nearest peso. Okay? What is now the selling price? The selling price here, wala pa nga palang binigay. So, we just assume, let's say 65 pesos ang isang haircut. Okay? At ang sabi, mag-i-increase siya ng 2%. So, therefore, this will be multiplied by 2%. So, 1.02. Ano napapansin natin? Pare-parehas lang ang paraan ng pagkikwenta dun sa 3 klase ng business activity to determine our total service revenue. Okay? Ulitan yung binabanggit ko. Paano kung sakali, let's say, iisa lang naman ang services mo o iisa ang produkto mo. Okay? Hindi mo na kinakailangan gumawa ng ating last schedule. But rather, okay, kung anong lalabas dito, yun na. O again, kunwari isang produkto mo, ipakita natin. Therefore, sa first year mo, automatically,
Hindi mo na itutuloy yung iba pang mahabang computation, but rather, tapos ka na. Ika-copy and paste mo na whatever is the result of your computation here. Kasi nga, iisa ang produkto mo. Kaya nga lamang dito sa case na to, hindi isa, but rather tatlo. So, assume na natin yung kasunod with a different scenario. Let's say 5 per day daw. So, therefore, 5 times 288. Okay? Ayan. At itong nagpapariband ay tataas o dadami. Okay? Ng ilang percent? Ang sabi dito ay 5%. So, multiplied by 1.05. And then, yan na po yan. Hindi necessarily na lahat ng product, iisa ang increase. Maaaring magkaiba. Let's say, presyo na lang. Ulaan ulit natin, 250 based sa value base. So, 250, nag-increase siya ng 5%. So, multiply by 1.05. And then, ayan na lang, copy-paste dito. Then, ituloy lang po natin para makwenta yung total. Ayan na po yun. Okay? Sige. Yan, tapos na si rebanding. So, si hair coloring naman, ilan ang nagpapa-hair color? Ang sabi dito, 8 per day. Okay? 8 per day. So, therefore, 8 times 288 para makwenta yung yearly. And then, ang increase na nagpapa-hair color ay 3%. Yung dadami, yung dami. So, again, inulit-ulit po, nakuha yung increase depende dun sa market trend ng industry na meron ka o result ng survey mo. Okay, basta ang punto, dapat at least may basis ka kung bakit ganun yung percentage ng increase mo. O selling price, hulaan ulit natin, let's say 150 pesos ang hair coloring. Hindi ko talaga alam. Okay, then nag-i-increase po ang presyo niyan ng 7% per year. So therefore, it will be multiplied by 1.07. Pwedeng gamitin nga pala sa increase ng prices, yung tinatawag na consumer price index. Okay, yung tipong mga increases na nga ng presyo ng commodity. Pwedeng general, kung wala talagang mapagkunan, pwede rin naman yung specific. Let's say dun sa, isang industry lang, dito lang sa, let's say, fashion industry, or sa beauty and wellness industry, sa salon industry, malaman mo kung anong naging increase niya every year. So, meron kang basis. Okay? So, yan. So, yun po agad na, ang increase ng prices, pwede sa customer's price index. So, we'll get now the total. So, simple lang yan. Multiply lang ulit natin. O, tapos na. Same lang yung procedure. O, ulitin lang natin. Okay? Sa haircut. Ayan, hanggang 5th year. Saan pa? Sa rebanding. Kasi tatlo yung produkto mo. Sir, paano kung marami akong produkto? Ay, di syempre, simple lang. Gagawin mo lahat. Diba? Tapos, i-add mo. Okay, lahat yan, isa-isa. Kaya therefore, sa feasibility study talaga, mas pabor kung kakaunti yung inyong mga produktong ino-offer. Okay, sa pagsusulat ng papel. Pero syempre, doon pa rin tayo sa tingin nyo na mas makatotohanan doon sa magiging mas successful, yung gusto nyo talagang pag-aralan. Okay? Pag na-determine na natin ang ating total service revenue, i-relink na ulit natin dito sa ating financial statement. So, babaguhin po natin to, di ba? Okay, again, our schedule is schedule 1. Okay? And then, our sales service ay ito. Ayan. So, copy and then paste. Sana maalam lahat ng Excel. Yung iba kasi hindi pa alam kung paano itong nangyayari. Okay, then last one is this what we call mixed income. Ano naman ito? Yung tipong meron ka ng binibentang produkto, meron ka pang services. Such as, let's say, beauty salon. Sabi dito, there will be a 2,500 customers who will avail of the haircut services. Okay? At ang banggit pa, 20% of the haircut services customers will purchase organic shampoo product. O yun na nga yung binabanggit natin. Meron kang service part, meron kang selling part. Di ba? Kasi nagbebenta ka rin ng organic shampoo product. The company uses cost plus pricing strategy. Then, these are the selling price that will increase 2% sa haircut, 5% sa shampoo. Number of customers who will avail of the services will have a yearly increase of 2%. Okay, ito ulit yung term, 80% on credit, 20% on cash. Operating days is 288 days in a year. Okay? Sa case na to, ang naging example na lang natin ay isang services na lang. Haircut lang at saka shampoo lang, organic shampoo. Pero again, kung sakaling marami yan, alam nyo na po yung inyong gagawin, di ba? Gagawin nyo lang marami, 3. Tapos, ito total nyo, gagawin nyo ng separate schedule yung lahat nung inyong mga services. Okay? So, dahil kunwari, iisa, di gawin na lang natin dito. Ilan ang customer? 2,500 per year na. O, di yan nakaagad yan.
Okay, cost plus pricing, so we assume ulit, ang haircut let's say ay 55 pesos. Okay? So now we will determine daw the total sales. Okay. Ayan na yun. Tapos, ang customer magi-increase ng ilang percent nga dito. Ang sabi ay 2%. Okay, yung dami. So therefore, this will be multiplied by 1.02. Okay, so copy and paste. How about the selling price? The selling price may increase differently. In this case, okay, 2% pa rin pala. 2% din dito sabi. Nagkataon lang, parehas 2%. Okay. Yung iba kasi ang ginagawa, pag nagpo-project ng increase, nakabase na agad sa total. Pwede naman. Okay? Pero para sa akin, mas maganda, iba pa ang increase ng quantity at saka ng price. Kasi parehas may factor yun eh. Factor yun sa projection. Okay? Sales revenue. Walang binanggit kung ilan talaga yung bibili ng organic shampoo. Ang sabi lang ay kung ilan, 20% ng customer ang bumibili ng shampoo. Assume 1:1. Therefore, ito multiplied by 0.2. So, ganang karaming shampoo ang ating mabebenta. Okay? Dahil ito po ay naka-base dun sa ating quantity ng haircut. Ayan. So, ito na rin yung ating quantity. Minultiply natin lahat ng haircut sa 0.2%. 0.2. Di ba? Okay? How much is our shampoo? Let's say 800 pesos. I-assume lang natin. At ang increase naman ng selling price niyan ay iba. Sabi 5%. That's why you have to multiply it by 1.05. Again, kung sakaling marami kang produkto, marami ito paulit-ulit. Then gagawa mo ng total sa dulo. Okay, how much now is our total sales for the organic shampoo? Multiply lang natin. So we will get the following amounts. Okay? Ngayon, anong kasunod na mangyayari dito? Ayan. Sa financial statements mo, dahil dalawa ang produkto mo, okay? Dalawa rin yung schedule mo. Okay? Anong mga schedule natin? Sabi natin, schedule 1, yung service revenue. At schedule 2 naman, yung sales revenue. Then, ililink lang ulit natin yung amount ng mga yon. So, ang service revenue ay ito. Okay? Ayan na, nakalink na rin siya. Parang katulad lang nung kanina, dumami lang, nadagdagan lang. At ang atin namang sales revenue, let's say ito, 400,000. So, nakwenta na natin yan. Therefore, sa case na to, meron kang tinatawag na total revenue kasi nga dalawa ang iyong produkto or ang iyong services. Sa mismong financial statements mo, dalawa yung sources of revenue natin. Okay? Ngayon, meron pa ba? Meron pa po ba tayong assumptions na pwedeng ibigay? Okay, we have the total other assumptions kasi tapos na talaga tayo. Ang banggit dyan, okay, paano kung sakaling ganito naman ang case? Total sales of the product ang ibinigay. Okay, I mean, kanina kasi dito, yung number of bottles per month, per item ang nakuha natin sa ating market study. Pero minsan may mga cases, ang nakukuha lang nila yung total na ng lahat ng benta nila. O let's say total na ng kanilang services. Let's say total na ng haircut. Okay, dito pala yun. Total na ng haircut, rebonding, at saka hair coloring. Paano kung gano'n, hindi mo nakuha yung individual? Again, mas maganda kung individual nakuha mo. Paano kung nakuha mo nakatotal? Ang kailangan mong ma-determine is yung tinatawag na sales mix. Ilan doon sa total na yun ang pupunta dun sa different kind of products mo. Let's say, ilang percent doon sa 15,000 na yun ang sa shampoo, sa conditioner, sa hair coloring dye. So, gawin po natin. O let's say dito, sa 15,000 na to, ayan. So, pakita natin, mag-type tayo ng konti. We have here the shampoo, the conditioner, and the hair coloring dye. Okay? Ayan. Kung 15,000 yung total na yan, di ba 15,000, ito yung ating i-allocate, 15,000. Okay? Ilagay natin dito yung mga percentages. 50%, 35%, and then 15%. I-multiply mo yung 15,000 na yan, okay, dito. O, di nakukuha mo na nga yung tuloy. Yan o, minumultiply lang po natin. Sana maliwanag yan. Nakukuha mo na tuloy kung ilan talaga yung nabebenta mo per item. At kung anong lalabas dito, dahil ito yung naka-yearly na, yan na ang gagamitin natin na quantity. So, balikan natin. Kunwari, baguhin natin kasi last na naman to. Let's say sa shampoo, hindi na talaga 6,000 kasi nga doon sa ating computation, sa sales mix, 7,500. So, assuming, same lang yung mga rate ng increase, same lang yung selling price. Tapos ka na, binaltan lang naman natin eh. Sa conditioner naman, okay, siya ay 5,250 na. Ayan o, di ba? And then doon naman sa hair coloring dye, okay, 2,250. Ayan na po.
Okay? Then, makwenta mo na ulit yung total revenue na i-relate mo, dito yun, sa iyong trading business revenue na 2,966,250 parehas sila. Okay? I believe po sa ating ginawa na presentation na ipakita natin yung different kind of businesses, different way of assumptions. Okay? Kasi sa trabaho ko talaga kapag kami nagtatanong sa feasibility study, iba't iba ang kanilang negosyo, iba-iba yung produkto, iba-iba yung lumalabas na assumption sa market, yung quantity, yung kanilang demand. Therefore, sana dito sa discussion na to, may napulot ka na kung alin yung applicable sa iyo, yun yung gagamitin mo. Kasi hindi naman lahat ng sinabi ko ay applicable sa iyo. Imposible yun na lahat ito ay applicable sa iyo kasi iisang negosyo ka naman. Ayan, pumili ka lang, kunin mo lang kung alin ang sa tingin mo na magagamit mo. And again, meron po kami na bagong ilalabas yung template kung paano gawin itong financial aspect na to. Para kumbaga, ipaplat mo lang yung mga information related dito sa aming discussion. Again, nandun yun sa description ng video lecture na ito. Okay? Kung paano maka-avail nun. Okay? So, I believe tapos na tayo. So, yun lamang at maraming salamat. Okay?